Hello guys, hello Taurus, welcome dito sa ating channel, Kapalaran AKT Taurus. Alamin natin kung anong messages, vibration, divine energy para sa lahat. General reading, so pwede kang makaresonate, gamitin mo ang iyong intuition sa panood. Okay Taurus, first card natin dito is number 27. It's a blessing on a resolution, 7, 8, 9. So it's number 9. So sinasabi sa'yo dito Taurus na posibleng makatanggap ka ng solusyon sa mga problema na pinagdadaanan mo, or pwedeng wala ka namang problema pero yung answers, yung resolution, yung solusyon sa mga bagay-bagay sa paligid mo ay mabilis na darating sa'yo sa first 2 weeks ng December. Okay? So ihanda mo yung sarili mo kasi maraming possible events and mga happenings na posibleng darating sa'yo. Okay? Parang kung dati, Taurus, hindi masyadong madali yung paghahanap ng solusyon or answers, ngayon ay posibleng mahanap mo na. Okay? Second card natin is 4610. May isang tao na posibleng nag-iisip sa'yo. So, for 2 weeks, iniisip ka niya, or posibleng ikaw to, lalaki ka na may iniisip ka. It's either, yun, resolution sa mga gusto mong solusyonan, or pwedeng mga bagay-bagay na kailangan pag-isipan. So, busy ka sa pag-iisip. Okay? Okay, first card natin sa third deck. Nakikita ko yung pagod, sobrang imbalance, overworking, stress na Taurus ang nakikita natin dito. Pwedeng ang dami-dami mong kailangan tapusin sa first 2 weeks na to. Maraming obligasyon ka. Maraming kailangan tapusin. Maraming kailangan gawin. Sobrang pagod na pagod. Parang ganun. So, nakikita natin yun. Sobrang pagod, sobrang stress, sobrang imbalance siya. Okay? Knight of Water. Siguro sa usaping relationship, meron ditong Taurus na medyo hindi balance yung relationship niya. Na siguro pagod na siya sa pakikipag-deal sa kanyang relationship. And nag-wish siya or nagma-manifest siya ng new life or new love life. So nakikita ko yung possibilities dito na posibleng may papasok sa buhay mo na mag-offer sa inyo ng new life or new love life, or pwedeng mag-offer sa inyo ng new job or new career. Okay? Number 15, number 6, illusion, dependency, materialism. So, nakikita ko sir dito, merong Taurus na parang nagiging problema mo naman yung pera. Parang bumalik na naman yung problema mo sa pera. Parang nakikita natin yung Taurus dito na bumabalik na naman yung scarcity mo eh. Diba? Like, parang iniisip mo na hindi ito yung deserve ko na blessings, hindi ito yung deserve ko na bagay, parang ganun. So, nakikita natin yung nakafocus ka sa pera or nakafocus ka sa kawalan. And pakiramdam mo, ang dami mong plano, marami kang gustong gawin, pero parang hindi masyadong visible siya. So, sinasabi dito na may confusion ka, may pagdududa ka sa sarili mo or sa mga nangyayari sa ngayon. Okay? Page of Fire, sinasabi na kailangan mo ng motivation. Kasi tingnan mo dito, parang nakikita ko medyo nawawalan ng pag-asa yung iba na makamit yung pangarap nila, or pwedeng makuha yung financial na wish nila. O, tingnan mo, sobrang disappointed. Okay, pakikawan sa comment section kasi meron ditong sobrang disappointed na Taurus na nagsisisi siya sa kanyang action. So, ngayon, disappointed siya. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Okay. But, meron ditong Empress. Sinasabi na may celebratory energy dito. So, may new beginnings. May abundance ng paparating. Ang kailangan mo lang dito is lakas loob, confidence. So, ibig sabihin, may mawala man sa ngayon. Like, mawalan ka ng trabaho, mawalan ka ng love life, mawalan ka ng motivation. But, still, sinasabi na may upcoming creation. It's new beginnings, new start, alpha. Diba? So, sinasabi sir dito na may magtatapos, alpha and omega, may magtatapos, pero may new beginnings na darating. So, yung actions na to ay posibleng makatulong to sa'yo. So, isang
inspiration ang posibleng darating sa'yo sa 2 linggong ito. It's either from far sign or from someone na parang may inspire ka. Pwedeng sa parents mo or sa siblings mo or sa family. Nakikita ko share dito na masyado kang nakafocus sa yung relationship, intimate, asawa, boyfriend, girlfriend. And at the same time, masyado kang nakafocus sa needs mo, financial. Pero, wag kang masyadong mag-alala kasi kung saan yung focus mo, taliwas doon yung mangyayari. So, parang, kung focus mo sa relationship, wag kang mag-expect ng blessing sa relationship. Kasi, yun, expect the unexpected na yung focus mo na yan, hindi yan yung parating sa'yo na blessings. Hindi yan yung parang ma-fulfill mong wishes. So, kung nakafocus ka masyado, di ba, sa relationship, kasi masyado tayong nakaganon, di ba, yung parang pigil natin yung relationship. Nilalagay natin sa 8 of air, sa 8 of swords yung relationship natin. Yung parang hindi makaalpas na ibon. Dito sinasabi sa'yo na kailangan mong maging kalmado. Go with the flow. Kasi once na hinayaan natin na mangyari yung dapat mangyari, yung wishes and dreams mo, mangyayari yan na hindi mo masyadong nararamdaman. Pero pag masyado mong hinawakan, masasakal yung relationship mo or even yung trabaho, parang gano'n. Knight of Air, nakikita ko share dito, merong Taurus na sobrang motivated na yumaman, maging stable, secured ang kanyang financial. Like, sobra siyang determinado and motivated na makapasok sa isang dream company niya, dream job, ganyan-ganito. So, nakikita ko share dito na i-organize mo yung thoughts mo, ilagay mo ang sarili mo sa tamang lugar, okay? Kailangan mo lang ng sobrang focus dito and then kailangan mo lang ng stability. Kasi minsan, di ba, marami tayong gustong gawin sa buhay natin pero hindi natin alam kung saang direction tayo pupunta. So dito sinasabi, simplify your life, 'di ba? Simplify your life, Taurus. Kung ano yung nandito sa ngayon, grab the opportunities. Yung mga bagay-bagay na wala pa, huwag mong give up yan, but trabahuhin mo siya, okay? Kung ano lang yung available sa ngayon, yun lang muna, okay? 7 of Earth, nakikita kasi dito yung eagerness na parang makakuha ng financial freedom, financial harvest. So, medyo nakakaramdam ka ng regrets kasi feeling mo, marami kang pagkakamali na ginawa sa past. So, nakikita ko na kailangan mong i-reassess yung situation kung ano ba yung mga tamang solusyon na kailangan mong gawin. And kung makikita mo dito, sinasabi na isa sa posibleng solusyon sa buhay mong ngayon is wag magpadalos-dalos, okay? Kailangan mong wag din masyadong koripot, wag din masyadong ganun sa relationship. And then sinasabi sir dito na lakasan mo yung loob mo, okay? Maging masipag, lakasan ng loob. Kasi yung Wheel of Fortune, yung good luck, yung progress, yung change, everyday nasa paligid natin yan. So everyday may chance tayo, may kakayahan tayong baguhin yung buhay natin, from rags to riches, from sadness to happiness, but nakadepende yun sa mindset natin. If yung mindset natin is masyadong mabagal, mahina, mabilis tayong ma-disappoint, mabilis tayong ma-discourage, wala tayong patutunguhan. So dito sinasabi, be strong, be courageous, persevere, maging masipag ka, pag-aralan yung bawat steps, actions, huwag magpadalos-dalos, and isiping mabuti. Okay, eto minsan yung eto yung minsan yung kulang sa'yo, pero eto din minsan yung sobra-sobra, yung sobrang pag-isip, na hindi mo na alam kung tama ba to na ginagawa mo or hindi. Okay? And since yung blessing na matatanggap mo this first 2 weeks na to is blessing on a solution, on a resolution, ibig sabihin, ano man itong mga pinoproblema mo sa first 2 weeks na to, ay posibleng mabibigyan mo siya ng solusyon. Mahanap mo yung tamang sagot, mahanap mo yung liwanag sa dilim, mahanap yung mga bagay-bagay na feeling mo hindi mo mahanap, parang gano'n. So, comment down below if you resonated. And nandito yung Queen of Air and Nine of Water. Masyado kang nag-focus sa relationship mo, intimate, asawa, boyfriend, girlfriend, barkada. So, sinasabi sir dito, let go, let God, let it flow. Huwag kang masyadong
focus na nasasakal na yung mga taong ito sa paligid mo. Okay? Thank you guys. Bye!